Welcome sa Cluster Recap. Ngayon ibabahagi ko sa inyo ang pelikulang Shutter Island. Simulan na natin ang kwento. Sina US Marshals Teddy Daniels at Chuck Olay ay nasa isang ferry boat sa maulap na Boston Harbor patungo sa Shutter Island, isang isla na naglalaman ng federal na mental hospital para sa mga kriminal na baliw. Papunta sila sa isla dahil nakatakas ang isang babaeng pasyente na nagngangalang Rachel noong nakarang araw. Pinagpapawisan at nagsusuka sa inidoro si Teddy. Napadungaw siya sa bintana at umakyat sa deck para kausapin si Chuck at maliwanag na sila ay mga bagong magpartner na magtatrabaho sa unang pagkakataon na magkasama. Sa kanilang pag-uusap ay nalaman na ang asawa ni Teddy ay namatay sa isang sunog sa apartment ilang taon nang nakalilipas. Tawag niya kay Teddy ay boss sa buong kwento. At sa isang punto ay binanggit niya si Teddy ay isang alamat. Kaya kilala si Teddy sa pamamagitan ng Marshal Service at siya ang superior ni Chuck. Nakarating sila sa isla at binanggit ng kapitan ng ferry na may darating na malaking bagyo. Nakilala ni Teddy at Chuck ang deputy warden na si McPherson na nagdala sa kanila sa bakuran ng mental hospital. May mga matataas na pader at ginagawa itong parang isang bilangguan at may kuryenteng kawad sa paligid. Ngunit ang aktwal na mga gusali at bakuran ay halos parang isang kampo sa kolehiyo. Nariyan ang unang gusali na tinitirhan ng mga pasyenteng lalaki. Sa pangalawang gusali naman ay para sa mga pasyenteng babae. At ang pangatlong gusali ay matatagpuan sa pinakamataas na punto ng isla at sinasabing ito ay kuta ng mga digmaang sibil. Dito matatagpuan ang mga pinakamapanganib na mga pasyente at ang mga marshal ay sinabihan na sa anumang oras hindi sila pupunta doon ng mag-isa nang hindi sila sinasamahan ni McPherson at Dr. Cowley. Nagkaroon ng maikling argumento hinggil sa pag-surrender ng mga baril nila kay Deputy Warden na si McPherson at sinasabing hindi sila makakapasok sa loob ng facility kung hindi ibibigay ang mga baril dahil, anya, nasa protocol nila iyon. Nakilala nila si Dr. Cowley na nagpapaliwanag ng konti tungkol sa pasilidad at psychiatry. Sinabi ni Dr. Cowley na mayroong gulong naganap sa psychiatry na may isang paksyon na naniniwala sa mga pamamaraan ng operasyon tulad ng lobotomies upang gamutin ang mga pasyente. Kung saan ang isa pang panig ay nagsasabi na ang bagong psychotropic na gamot ay paraan upang gamutin ang mga tao. Naniniwala siya na kung minsan ang pakikinig lamang sa isang pasyente at tahimik na ginagawang komportable ang kanilang buhay. Sumasakit pa rin ang ulo ni Teddy mula sa biyahe sa ferry at binigyan siya ng doktor ng tubig at ilang tabletas na sinasabi niyang aspirin. Ipiniliwanag niya na si Rachel ay isang pasyente at nakatakas noong nakaraang gabi. Ngunit sinabi niya na ito ay imposible dahil siya ay tila nawala lamang sa mga dingding. Nasa Shutter Island siya dahil isa-isa niyang nilunod ang tatlo niyang mga anak. Sa katunayan, naniniwala siya na siya ay nasa kanyang tahanan pa rin sa ospital. At lahat ng mga tao na nasa paligid niya ay mga kapitbahay niya lamang. Nilibot nila ang natitirang bahagi ng isla kung saan hinahanap ng mga opisyal ang nakatakas na si Rachel. May parola sa kabilang bahagi ng isla na naka-gate off at may mga armadong gwardya. Kaya medyo naghihinala si Teddy. Pumunta sila sa tirahan ng pasyente at nag-interview sa mga tauhan tungkol sa gabing umalis si Rachel. Sa kanyang selda may maluwag na floorboard at isang sulat kamay na nagsasabing, ang batas 4, sino ang 67? Hindi gaanong matulungin ng staff sa pulong na kailangan itanong ni Teddy at Chuck tungkol kay Rachel. Ang sabi, dumalo siya sa group therapy bago siya pumunta sa kanyang silid at nawala. Sa pagtatanong ni Teddy, nabanggit ang isang doktor na nagngangalang Dr. Shain. Umalis kinaumagahan para magbakasyon kung saan siya ang nagsagawa ng pulong nung gabing nawala si Rachel. At hindi makapaniwala si Teddy at naghihinala sa puntong iyon. May mga panaginip at flashback tungkol sa panahon ni Teddy noong World War II bilang isang sundalo. At si Teddy ay madalas niyang kausap ang kanyang sarili at ang kanyang namayapang asawa kung saan nagbibigay sa kanya ng mga payo. Sa isang pagbabalik tanaw, ang unit ni Teddy ang unang nagpalaya sa kampong piitan ng Dachau. Lalo nang naantig si Teddy ng isang patay na babae at ang kanyang patay na anak na babae sa kanyang mga bisig sa gitna ng isang tumpok ng mga bangkay. Naalala ni Teddy ang panonood ng German camp commander na nagtangkang magpakamatay sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang sarili. Ngunit binaril ang kanyang sarili sa gilid ng kanyang mukha. Pagkatapos ng pulong ng mga tauhan, pinapunta ni Dr. Cowley si Teddy at Chuck sa kanyang mansyon sa isla upang uminom ng alak. Pagdating nila doon, may nakita silang doktor, si Dr. Nering. Nagkausap sila ni Teddy hanggang sa umabot sa pikunan at lalo pang kinagalit ni Teddy nang hindi sa pagpayag ng magbigay ng personal record files ng mga hospital staff si Dr. Nering.
Kaya't nagbanta na tatapusin ang investigasyon sa umaga at ibibigay ang kanyang mga natuklasan sa FBI. Kinabukasan, hinampas ng bagyo ang isla at malinaw na hindi darating ang lansya. May ilang panayam sina Teddy at Chuck sa mga pasyente na nasa session ng therapy na grupo kasama si Rachel. Hindi sila nakakatulong at tila lahat sila sumusunod sa isang script dahil halos magkakatulad ang mga sinasabi sa kanilang panayam. Sa isang panayam, isang babaeng humiling kay Chuck ng isang basong tubig at nang siya ay umalis, kinuha niya ang notebook ni Teddy at sumulat ng isang bagay. Nang napakabilis at ibinalik niya agad ito kay Teddy. Umalis sila Chuck at Teddy sa bakuran ng ospital at napadpad sila sa sementeryo habang lumalakas ang hangin at ulan at nakahanap sila ng santuaryo sa isang vault sa sementeryo. Tinanong ni Chuck si Teddy kung anong sinabi ng huling pasyente sa kanya habang kumukuha ng tubig. At ipinabasa ni Teddy kay Chuck ang isinulat ng pasyente. Ang nakasulat ay run. Biglang dumating si Warden McPherson at ang ilaw nakatutok kung saan sila nakatago. Dinala sila ni Warden pabalik sa ospital at dahil basang-basa ang kanilang mga damit, pinagpalit sila at binigyan sila ng maayos na mga tauhan ng puting uniforme na halos magmukha silang mga pasyente. Nagkita silang muli sa opisina ni Dr. Cowley. Saglit silang nagtalo tungkol sa investigasyon at biglang nagkasakit muli si Teddy, isang migraine. Sa tingin niya ay magiging okay na siya, ngunit pagkatapos na nagsimula na siyang matumba at sinalo siya ni Chuck. Binigyan siya ng doktor na 2 tabletas pero ayaw na niya itong inumin. Si Teddy ay may isa pang pagkakasunod-sunod na panaginip kasama ang kanyang asawa na nagsasabi sa kanya na si Rachel ay nasa isla at kailangan niya itong tulungan. Sa isang panaginip, si Teddy ay nasa lungga ni Dr. Cowley at si Gladys ay nasa upuan sa tabi ng apoy. Nang sumunod na araw, sina Teddy at Chuck ay nagkaroon ng pagkakataon na umakyat sa Building C habang walang talagang pumapansin sa kanila. Si Teddy ay gumagala at nakahanap ng isang hilera ng mga selda kung saan ang isang bilanggo ay nakaupo mag-isa at sinasabi ang pangalang Ladies. Nang hilingin ni Teddy na tingnan siya ng bilanggo, napagtanto niyang si George Noyce yun, ang lalaking dating pasyente rito na nagsabi sa kanya tungkol sa nangyayari sa Shutter Island. Sinabi sa kanya ni Noyce na wala na si Lady sa Building C, ngunit dinala siya sa parola kung saan pinaplano nilang magpalabotomy sa kanya. Sinabi niya na ang parola ay kung saan ginagawa nila ang maraming mga eksperimento sa mga taong magugulo. Samantala, pagkatapos noon, sinabi ni Dr. Cowley na natagpuan na nila si Rachel. Pumunta sila sa kanyang selda at may kakaibang eksenang nangyari doon. Kung saan sinubukan ni Teddy na kausapin si Rachel at sa huli naisip niyang siya ang namatay niyang asawa. Si Teddy ay muling sumama kay Chuck at umakyat sila sa mga bangin patungo sa parola, ngunit nagkahiwalay sila. Sa paniniwalang nakita niya ang katawan ni Chuck sa mga bato sa ibaba, pinuntahan niya ito ngunit wala ang katawan ni Chuck. Umakyat si Teddy at natagpuan niya ang isang kuweba kung saan nagtatago ang isang babaeng nagsasabing siya ang tunay na Sulando. Nabanggit niya na siya ay isang dating psychiatrist na nakatuklas ng isang lihim ng eksperimento upang bumuo ng kontrol ng isip at sapilitang ginagawa sa isang pasyente. Sinabi niya na gagamitin ni Cowley at Dr. Nearing ang trauma na digmaan ni Teddy para magkunwaring psychotic break na nagpapahintulot sa kanila na gawin din sa kanya ito. Bumalik si Teddy sa ospital at sinalubong siya ni Cowley. Nang tanungin ni Teddy ang tungkol sa kinaroroonan ni Chuck, maring iginiit ni Cowley na walang kapareha si Teddy at dumating siya sa isla ng mag-isa. Kumbinsido siya na si Chuck ay dinala sa parola, kaya si Teddy ay nagtungo roon, ngunit naabutan siya ni Nearing na nagtangkang pakalmahin siya. Nadaig siya ni Teddy, pumasok siya sa parola at pagdating niya doon, nag-aantay sa kanya si Cowley. Hinarap niya si Cowley at ibinunyag niya ang pakikipagkita niya kay Sulando na sinasabing naniniwala siyang si Cowley ay nag-eksperimento sa kanya. Itinanggi ni Cowley ang mga paratang at ipinaliwanag ang mga panginginig bilang pag-alis sa chlorpromazine, isang gamot na neuropleptic na iniinom ni Teddy sa loob ng 2 taon. Dumating si Chuck at sinabi na siya si Dr. Sheehan. Ipinaliwanag ni Cowley na si Teddy ay si Andrew Gladys, isang US Marshal na nakakulong si Eshe Cliff dahil sa pagpatay niya sa kanyang manic-depressive na asawa matapos nitong lunurin ang kanilang 3 anak. Hindi nagpagamot si Andrew kay Dolores nang sunugin nito ang kanilang apartment. Sa halip ay inilipat ang kanyang pamilya sa isang bahay sa Lawa kung saan isinagawa ni Dolores ang mga pagpatay. Ipinaliwanag ni Cowley na ang maling akala ni Andrew ay resulta ng kanyang pagkakasala na ang kanyang mga migraine at guni-guni ay sintomas ng withdrawal at siya ang lumikha ng kahaliling persona ni Edward Daniels, isa ring marshal.
na kumilos ng marahas at sumakop sa mga teorya na pagsasabuatan tungkol sa pasilidad. Ang pagsisiyasat ay isang detalyadong roleplay upang mabawi ang kanyang katunay na katauhan dahil sa biglaang pag-aalaala nang himatay si Andrew. Pagkagising niya, mahinahong ikinuwento ni Andrew ang katotohanan na nagbibigay kasiyahan sa mga doktor na siya ay maayos. Sinabi ni Cowley na nakamit nila ang estadong ito 9 na buwan, ngunit mabilis na bumalik si Andrew sa hindi maayos na pag-iisip. Nagbabala si Cowley na ito ang huling pagkakataon ni Andrew at kung sakaling maglapse siya muli, ay lobotomy siya dahil sa kanyang napakarahas na pag-uugali sa ibang mga pasyente tulad ni Noyce at sa mga gwardya. Maya-maya nagpahinga si Andrew sa bakuran ng ospital kasama si Sheehan. Muling tinukoy ni Andrew si Sheehan bilang Chuck at sinabing dapat silang umalis sa isla. Sumenya si Sheehan kay Cowley na nag-uutos na ilobotomy si Andrew. Pagkatapos ay tinanong ni Andrew si Sheehan kung mas masahol pa ba mabuhay bilang isang halimaw o mamatay bilang isang mabuting tao. Natigilan si Sheehan at tinawag niya si Andrew na Teddy, ngunit hindi siya tumugon. Nagtatapos ang istorya na payapang umalis si Andrew kasama ang mga orderlies para sa kanyang operasyon. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, please like and share and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod na video.